Welcome to Donmar TV News Channel. The government retains the COVID-19 Alert Level 3 in Metro Manila from November 1 to 14. Presidential spokesperson Harry Roque said this is to ensure that the capital will not suffer another COVID-19 surge despite expected increase in mobility. Hindi naman po tumaas ang kaso despite the increase in mobility dahil nga po bakunado na ang mahigit sa 85% sa Metro Manila, ibababa naman po natin yan sa Alert Level 2. So, antayin na lang po natin itong 2 weeks na ito. Under Alert Level 3, restaurants, gyms, cinemas, and movie houses will be allowed to operate at 30% venue capacity only for fully vaccinated individuals and 50% outdoor venue capacity. Several business groups have expected the extension of Alert Level 3 in Metro Manila but hope that the situation will be better in mid-November. When we requested kasi for Alert Level 2, we already assumed that the government may not give it, no? So, yung Alert Level 3 is also fine for the next 15 days. Pero pagdating ng November 15, importante na ibaba na rin yan sa Alert Level 2. Yung pagbukso ng benta pag Christmas, talagang bumubugsa yan sa November 15 all the way till the end of the year, no? So, okay na rin sa kanila. Basta hindi pwedeng lumampas dyan sa November 15. Meanwhile, the government has expanded the pilot implementation of the COVID-19 Alert Level system in Regions 3, 6, and 10 from November 1 to 14. Alert Level 4 will be implemented over Aurora, Bacolod City, Negros Oriental, and Davao Occidental. Alert Level 3 in Baguio City, Bataan, Cavite, Laguna, Rizal, Iloilo City, Siquijor, Lanao del Norte, Davao City, and Davao del Norte. Alert Level 2 in Angeles City, Bulacan, Nueva Ecija, Olongapo City, Pampanga, Tarlac, Batangas, Quezon Province, Lucena City, and 20 more areas, while most places in the country will be under various community quarantine classifications in November. Ang ating pong pag-usapan ay itong posibleng magkalaban si Bongbong Marcos at si Senador Bato de la Rosa. Administration at saka ho ang kampo ni Marcos, ibig sabihin, sa darating na eleksyon. Well, pag-usapan nga natin po itong marami ho kasing posibleng mangyari dito sa ating bayan, lalo na ho sa politika. Lalo tigit ito pong may kaugnayan niya sa administration at Marcos. Ito ho yung kasi dapat ay magkasama pero baka nga mangyari magkalaban pa. Kasi ho si Bongbong Marcos ay desidido na talagang sumama sa kanya o hindi si Mayor Sara Duterte, tuloy na ang kanyang paglaban talaga bilang presidential candidate ng mga Marcos supporters, Marcos loyalists at ng iba pa. Dahil po sa iyan ang may kagustuhan din. Hindi lang ang mga pamilyang Marcos, kung hindi yung kanilang mga supporters sa buong Pilipinas at sa abroad na mga Marcos supporters. Kaya kung hindi talaga maayos before ang November 15 or after November 15 na makasama si Marcos na magiging opisyal na kandidato ng administration, ang posibilidad na sila ay magkalaban. At ang tinutukoy ko nga dito ay si Senador Bato de la Rosa dahil siya po yung official candidate ng administration at ng PDP laban. Ang sinasabi lagi ho ni Senador Bato, kung hindi lang makukumbisi si Sara, talagang siya ay tuloy-tuloy na. At katunayan na sinasabi ni Senador Bongo na kandidatong for Vice President ng PDP laban, pinaghandaan na nila na kung darating sa punto na talagang silang dalawa ni Bato ang magpartner, ay talagang tuloy na sila. Yan ho ang mga indikasyon ng pwedeng magkalaban ang Marcos at Bato. Kaya ako pinapaliwanag ito, baka sabihin ng iba dyan, imposible yan Mike dahil kasi magkakampiyan eh. Imposible yan dahil maka-administration din ang Marcos. Sa politika po, walang imposible. Ulitin ko ha, sa politika sa Pilipinas, walang imposible. Kahit nga mag-ama, maglolo, magkapatid, naglalaban eh. Ay ito pa kaya, magkaibigan lang, talaga pwede maglaban yan pagdating ng araw. At ang isa ho sa aking malalim na basihan dito, ang administration ho kasi hindi pwedeng mawalan ng official candidate eh.
Laging merong official candidate ang political party ng administration, hindi pwedeng wala. Kasi prinsipyo yan ng administration, prinsipyo yan ng kailang partido, PDP laban. Ay sabi ko nga sa inyo, tutuloy si Marcos. So yun ang posibilidad na maglaban sila. At ito nga yung ating pinapaliwanag. Kaya nga sinasabi ko kung ito yung mangyayari, so Marcos loyalists laban sa DDS. Ganun ba ang mangyayari? Or supporters. Kasi dalawa yan eh. Iba yung Marcos loyalist, talagang loyalista, at iba yung Marcos supporters na lalaban sa administration. Di ba? Or isa pa, Marcos group laban sa administration at political party na PDP laban. Yan po yung mga magkakasalungat eh. At dito yung isa pang seryoso na sabihin natin, laging sinasabing solid North, solid South, although mahirap patunayan yan. Ngayon, ang mangyayari, North versus South. Kasi si Bongbong Marcos, taga-Norte. Si Bato de la Rosa ay taga-South, Mindanao. So yun pwede maglaban. Pagdating naman po sa official list ng mga botante, majority ng mga botante ay taga-Luzon. Maliwanag po yan. Kung di ako nagkakamali, nasa mga 60% ng mga botante ay taga-Luzon kasi napakalaki talaga ng Luzon at napakaraming tao rito. Compare Visayas at Mindanao. Pero hindi naman ho natin pwedeng basihan yan. Nabanggit ko lang yun, pero hindi pwede maging basihan yun. Na ibig sabihin, nakakalamang ang taga-Luzon. Hindi po. Conforme yan sa kakayanan, plataforma, at ibang-iba na ngayon ang mga botante compare no nakaraang mga panahon. Ito ho yung ating binabantayan kasi alam niyo yung ibang kandidato sa labas ng gobyerno, talagang tuloy-tuloy na sila eh. Ala na silang pakaalam kung sinong kalaban nila, gobyerno o si Marcos o kung sino man. Sila tuloy-tuloy ang galawan. Itong kampo ni Marcos at kampo ng PDP laban, yan ho yung ating binabantayan dahil kasi nga ang inaasahan ng iba magsama sila. Pero ang akin po sinasabi ngayon, in case na hindi magkasundo o magkasama at maglaban talaga kasi sabi nga natin, walang imposible sa politika. Walang pangmatagalang magkaibigan, walang pangmatagalang magkaaway. Dahil politika lang yan. So, paano ngayon? Yung sinasabi ng iba na hindi pwedeng maghiwalay yung Marcos loyalist at DDS dahil iti nagsama na sa nakaraang mga taon. Pag ito po ay nagkahiwalay dahil magkakaibang kandidato, ibang usapan yan. Huwag po nating mamaliitin si Bato de la Rosa. Although bago pa lang siya. Compare kay Marcos na napaka kilalang-kilala at may makinarya lahat. Kung makinarya ang pag-uusapan, may makinarya si Bato dahil administration candidate. Matindi ang promotion ng administration candidate. Yan ay nasubukan na natin sa marami ng panahon ng eleksyon sa politika dito sa Pilipinas. Si Marcos naman, meron din kakayanan na pwede makipagsabayan. Kaya ho, ito ay maaaring sa pangalan lang magkalayo. Mas kilala yung Marcos kay Bato. Di ba? Malinaw yon, given na yon. Pero pagdating ho sa makinarya at koneksyon, iba ho yung incumbent government ang may hawak sa iyo. Iba yung pamahalaan ang kakampanya sa inyo. Iba po yun. From national to local, ay yung machinery na tinatawag at koneksyon sa mga botante at local executive, ibang usapan yan. Kasi ang national candidate, dapat yan malawak. From national to local, dapat, kung di mo makontrol, dapat meron kang mga tao dyan. Advantage dyan ang gobyerno kasi nga, sila yung incumbent. Kaya hindi pwedeng maliitin si Bato. Kaya nga, big challenge ito sa lahat. Hindi lang sa dalawang kandidato na pwedeng maglaban, kung hindi sa mga supporters. Tulad ng sinabi ko, Marcos loyalists, supporters, North, at yung kanilang political party. Kasi iba yung political party na dala-dala ngayon ni Bongbong Marcos compare nung araw. Ayun hong PDP laban kahit may problema pa before Comelec, pero sinahu talaga yung administration. Huwag magtatampo yung ibang mga kandidato, kaya hindi ko na masyadong nabanggit dito sa isong particular na isong ito, dahil kasi naman meron silang ibang galawan. Pero sa mga nakaraang mga video natin, lagi natin silang binabanggit dahil talagang sila'y kandidato rin. Kaya maganda ito. Ang kailangan kasi rito maging magkaisa yung gobyerno, magkaisa yung Marcos at saka yung pamahalaan kung talagang gusto nilang huwag masulutan, huwag masulot ng oposisyon o kung sino man sa mga nasa labas ng pamahalaan. Kaya ngayon, pagka naglaban itong dalawa, Marcos de la Rosa o Bato de la Rosa, mag-iiba ang galawan. Masyadong nakaka-stress yan sa mga Marcos at saka sa administration party.
Ilang araw na lang ho ang ating inaabang, malabo kung ano talaga. Kung tatakbo man si Sara, baka daw Vice President na lang. So hindi yan. Hindi naman yan ang gusto ng DDS. Ang gusto ng administration at saka ng DDS, si Sara kung tatakbo at magbabago ng isip, ay presidentiable. Ayaw nila ng Vice. Kaya ho, masalimuot pa rin ang usaping ito. Ganun pa man, at least na-update ko po kayo sa mga pwedeng mangyari. Meron pang isang good news sa side ni Marcos. Yung palang nakausap ko si Lando Marquez, yung malaking grupo ng transport, yung palang masamahan ng mga transport sa buong bansa, nag-declare na ng support kay Marcos. Yan po yung bago. Nagdeklara na po ng suporta ang transport group, ito yung mga public utility, jeep, at kung ano mo mga transport, ng suporta kay Marcos. Dahil yung kanilang programa, ang kanilang problema, ay dinulog nila kay Marcos, sinabi ni Marcos, isasama ko yan sa aking top agenda. So isinama na. Kaya ho na-convince niya ang transport group ay susuporta kay Marcos sa darating na eleksyon. Malaking grupo yan, malaking pamilya yan. Ang transport, public utilities dito sa ating bansa.